Good evening po sa ating lahat. Good evening sa Uyo Alliance Church. Salamat sa Panginoon na ako ay nagkaroon ng pagkakataon na makasama nyo sa gawain ng panalangin sa iglesia po ng sa Uyo Alliance Church. Salamat po sa kay Pastor Gibbs Tadeo na siya po ang nagbigay ng pagkakataon upang makasama ko kayo sa gabing ito. Okay, so ating pong pag-uusapan o ating pag-aaralan sa gabing ito ay patungkol pa rin sa panalangin. So, bibigyan po tayo ng mga encouragement galing po sa kay David sa kanyang panalangin. Ito po ay matatagpuan po natin yan sa Psalms 87, chapter 86 verse 5 to 7. Sabi po rito sa 5 to 7 kung ating babasahin, mapalad ka at o sa Tagalog ko muna babasahin, sabi niya, mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi sa iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo ako'y iyong dinggin. Dumaraing ako kung mayroong bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag, no? Sabi niya rito sa ESV, For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you. Give ear, O Lord, to my prayer. Listen to my plea for grace in the day of trouble. I call upon you, for you answer me. Napakaganda, no? Nung sinabi po dito po sa Psalms 86, 5 to 7. Ito po ay isang panalangin po ni David. At titignan po natin, meron po tayo mga titignan mga tatlong mahalaga na makikita natin kung paano patuloy tayong ma-encourage na manalangin, na patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Meron po akong meron tayo dito mga titingnan para makatulong po sa atin sa magitan at kung paano tayo patuloy na lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan nga po ng panalangin. Una, remember who God is, no? So, sino nga ba ang Diyos, no? Sa mga personal nating mga pananaw, opinion, sino ba ang Diyos, no? Sabi niya rito, our God is forgiven. Okay, so alam natin lahat yan. And good to all who call to Him. He is compassionate and gracious, no? Alam natin na napakabait ng Diyos. Slow to anger. Yan. Abounding in love and faithfulness. The better we know Him, the better we are encouraged to come to Him in prayer. Because, sabi nga rito, He is indeed good and merciful, ready to forgive. He hears who cry out to Him. Nandiyan din po yan sa Psalms chapter 85 verse 15. Kung sabi niya rito, But you, O Lord, are God the merciful and gracious, slow to anger and abounding steadfast love and faithfulness. Siguro, kung titignan natin, nakita natin kaagad, sabi niya, sa palagay natin, sino ba ang Diyos sa buhay po natin? At kung sino ba sa pagkakalam natin sa Kanya? Una, sabi niya, siya po ay mapagpatawad, mapagpatawad sa mga taong lumalapit sa Kanya. At lahat ng mga nagsisisi sa Kanya ay binibigyan niya ng pagkakataon at patuloy mananatili ang pagpapatawad sa Kanya. Sabi niya rito, may pagkakataon pa na pag tayo ay dumarating at naranasan po ni David, siya po ay patuloy na
nababagabag ay patuloy siya na lumalapit sa ating Panginoon. At yung nga sabi niya, patuloy ang pagtugon ng Diyos sa kanyang mga dalangin. So nakita natin, no, dumarating yung mga point na si David ay mga nangangailangan at patuloy niyang na-acknowledge at na-recognize kung sino ang Diyos sa buhay niya. Nawa, tayo rin ay ma-realize din natin kung sino ba ang Diyos sa ating buhay. No? So pangalawa, sabi niya dito, remember what God does. No? So sabi niya dito sa Psalms pa rin, sa 86 verse 10, sabi niya dito, our God is a great God. Amen? Sabi niya dito, for you are the great and do wondrous things, you alone are God. Pagkat ikaw lang, sabi niya dito, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. So, pag mga narinig natin mga kahanga-hanga, no? Marami mga factors, marami tayong mga titingnan mga ano nga ba yung mga kahanga-hanga sa mga kung sino ba ang Diyos, no? Ano ba ang nagawa ng Diyos? So, sabi nga, isa sa mga nakikita ko po, kung kami ay, yan, si Pastor Gibbs, pag kami ay umaakyat sa bundok, ay nakikita namin yung mga ginawa ng Panginoon pag nandun kami sa ibabaw, no? So, pag nasa summit na kami, iba yung aming pakipakiramdam at nakita namin, grabe talaga. First is, kahanga-hanga ang Diyos sa mga nakikita po namin. Then, siyempre, pag narinig natin yung mga Palawan, mga El Nido, of course, mga Boracay, napakagandang mga lugar, no? Napakaganda. Ito ay hindi gawa ng tao yan. Ha? Gawa po yan ng Diyos. And of course, siyempre, sabi nga, pati Manila Bay. Hindi. Manila Bay, no? Manila Bay nung araw daw ay napakagandang lugar din yan. So, ngayon, pinapaganda naman. Anyway, so, yun yung mga bagay na makikita natin. Pero, tayo ay, meron ba kayong maisip kung ano ang nagawa o ginawa ng Diyos sa buhay po natin? No? Siyempre, sana maalala natin na we are all sinners, no? So, lahat po tayo ay makasalanan. Pero ang ginawa ng Panginoon sa atin, no? Meron siyang ginawa na kahanga-hanga. Ito ay ang, sabi nga, from death to life, no? Nagkaroon tayo ng buhay mula po sa kamatayan. Hindi ba ito isang kahanga-hanga na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin? Na hindi, ito pa ay patuloy na magbubuhos sa atin na makita natin na ganyang kabuti ang Panginoon sa atin, no? So patuloy natin sanang maalala na yung mga ginawa ng ating Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. And of course, sabi niya rito sa pangatlo, makita rin natin na remember what God promises, no? So pag narinig natin yung mga ganyang mga promises, no? Marami tayong may isip na mga supporting verses na kung saan ito ay patuloy nagpapaalala, no? Sabi niya rito sa our God promises to answer and show us mighty things which we do not know. He said in, of course, manala natin yan sa Jeremiah 33:3, no? Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. May mga bagay na no, talagang ma-amaze ka na lang na kung paano kukilos ang Diyos, no? May mga times na akala mo ito lang yung pwedeng ibigay ng Panginoon, pero mayroon pa pang mas mahal, mayroon pang karagdagan, mga additional na hindi mo inaakala na ibibigay ng Panginoon, na matatanggap mo dahil ganyan siya kabuti, no? So, and then, may mga times, sabi nga rito, mayroon din na isang makakatulong sa atin, sabi rito, na continue asking and seeking and knocking, no? Makita natin yan sa Matthew chapter 7 verse 7. Sabi niya rito, tell us, no? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock, it will be open to you. So,
Sabi nga, no? Humingi, humanap, at kumatok, no? So, ito po ay ay sinasabi rito na hinihikayat tayo ng Panginoon na patuloy na magtiyaga sa pananalangin. Kaya minsan, sabi niya, dahil medyo kadalasan umiiral yung ating pansariling kaalaman, sabi nga, minsan ibang pinto na yung kinakatok natin. Which yung ibang pintong ito ay ito yung sarili nating diskarte, no? Dumidiskarte tayo dahil alam natin parang nainip na tayo. May mga kadalasan na ganito yung pamamaraan natin na parang hindi tayo dinidinig ng Panginoon. Minsan parang yung nainip ka na, parang natatagalan ka na, pero kailan ba nahuli ang Diyos? Kailan ba siya nagkulang sa'yo? No? So, yun po sana yung mga times na ma-realize natin na siguraduhin lang natin na tamang pinto ang ating kinakatok. Tama lang yung hangarin natin kung paano tayo humingi at kung tamang pamamaraan kung paano natin siya hinahanap ng Panginoon. Nawa, ito ay magbigay sa atin ng dahil lang sabi rito, no? Hinihikayat tayo ng Panginoon na tayo ay patuloy na magtiyaga sa pananalangin. Di ba? May mga times naman nakakatok kasi isang pinto na isang bahay. Bakit yung isang katok mo walang kagad, ibubuksan ka agad, di ba? Minsan nga, umaabot pa nga tagal-tagal eh. Minsan nga, hindi pa siya kontento sa pinto. Naggumagamit pa ng doorbell. Kasi parang nainip ka na. Sana hindi yun ganun yung natin. Maging attitude natin. Patuloy lang tayong kumatok. Patuloy lang tayong humingi. Patuloy lang nating hanapin ang kalooban ng Panginoon. Ito ay patuloy na magbibigay sa atin ng yung patuloy tayong ma-encourage. Sabi nga, mula po yan sa remember who God is, then remember what God does, of course, then remember what God promises. So, sana sa ating tatlo na napakinggan natin ngayon, ay ito ay magbigay sa atin ng encouragement na patuloy pang manalangin. Magbigay sa atin ng patuloy natin itong maalala. Sabi niya rito na let us remember who God is. Let's contemplate on His character, no? So, alam natin mula doon sa umpisa pa lang kung sino siya sa ating buhay, kung paano siya, kung isipin ba natin, nagkulang ba ang Diyos sa buhay natin? Of course not, no? So, yun maaaring yung sagot sa akin. And remember the great and wondrous things He has done. His faithfulness in His power, no? Sabi niya, ito pa maganda rito, na He can do the impossible for us tonight. Bakit? When we pray, let us remember that He promises to answer. Okay? So let us praise Him and glorify His name forever. So ito po ay magbigay ng gabay sa atin, magbigay ng encouragement sa atin. Kung nagawa po ni David na ganito ang kanyang panalangin, kaya nating gawin bilang tayo mga anak ng Diyos. Nanawa, tayo lang po ay patuloy na makinig sa salita ng Panginoon na kanyang sasabihin sa bawat isa atin. So pagpalain po tayo ng Panginoon, gabayan po tayo ng Panginoon. God bless. So you Alliance Church. Thank you. God bless.